sa inyo. Kasi may breaking news tayo. Before ang tanong ko siguro, breaking news ko na, makalimutan ko to. Unahin ko na to. This is only 15 minutes ago. Breaking news, kumakalat ngayon sa open source na ito sa internet. All the 41 officers and men of PNP Police Security Protection Group. Ito'y special unit ng PNP for VIP security. Detailed and assigned security to Vice President Sara Duterte have been recalled and given notice of relief and ordered to report immediately to NCRPO effective today. Okay? The order was given kahapon pero ngayon sila na pinapareport. What remains of VP Inday security detail now are those from Presidential Security Group, since the Vice President Security Group had been dissolved and they have been folded into the command of Presidential Security Command under the Office of the President. There is no separate command unit for that, and at the behest of the Office of the President and Presidential Security Command na lang ang nagsisecure kay VP Sara Duterte. The same thing happened to PRRD's PNP PSG detail. All the police details securing former President Duterte as presidential privilege niya ng siya'y Pangulo, ibinibigay po yan sa mga former president since he was still mayor of Davao City na nakasakasama niya ng mga security na ito, all of them were also relieved earlier. And what remains with PRRD are only his PSG details, just like VP Inday at kung anong i-detail na lang ng PSG or PSG command sa Office of the President. These are now serious development that we have to take into account. Why are this happening? Would you like to react, Attorney Busanto? Walang kinalaman yan sa video? Kaya nga. Walang kinalaman. So bakit nila tinanggal, Attorney? You know, ano palang gusto mong mag-react dito bago si Ma'am Lorraine? Why is this so brazen? Lantaran ang pagpapakita ng poder na ito. We can do what we want. Yeah, diba? It's you will agree, no? Everybody will agree. It's really bad decision making, no? It doesn't make any sense. Wala siyang panalo dito politically, no? The one who's seated in power right now, kasi it's really bad decision making, no? One after the other, and once again we go back to the drugs. It's a decision the decision making skills of a drug addict is shot. Very paranoid. Wala na siyang perspective. How will the Filipino people react that we're taking away the security of a highly beloved political figures, highly trusted even. No, so this is my yun nakita ko. So ibig sabihin, ma'am, there is no sense of rationality. Yes, none. Hindi niya mapagtagpi ang tamang proseso ng pagbibigay ng tamang desisyon na nakabatay sa tama at objektibong kalagayan. Kasi Eric, Attorney Basantog, anong ibig niya sabihin, kinukuha niyo yung security? Gusto niyo na mapahamak sila. Bakit ano yung susunod? Papatayin niyo sila? Ganun ba yun? Yun ba yung, alam mo, parang silly yung question, Pero that's the logical, that's the logical determination. That's how you look at the decision. Yes, that's the way it's going to look like now. So, maybe, dangerous, no? They were challenged by the statement of the Vice President that she is the designated survivor. At ayaw nila na siya ang designated survivor. No? I like the play. I like the play of your anecdotes. Pero seriously, Attorney, is this not a serious threat to the security of the two former head of state and head of government, which is entitled siya sa ganyan? Lahat ng mga former presidents may entitlement na ganyan at pribilehiyo yan na binibigay ng Estado at gobyerno. And then the current vice president, at ipapamukha mo sa kanila na you will be only secured according to our whims and caprices, and you cannot be secured the way you want to be secured, Attorney Basanto. Logical progression of the actions. The first question is why? Is there no threat, or is the lives of the former president and the current vice president not worth protecting? Or kung hindi sila protected at logical progression, they did not survive. Grabe. Sino ang magbe-benefit? Yeah. I think that's just common questions. Those are just logical questions. Because security is a matter of life, di ba? Tatanggalin mo, papalitan mo. So what are you trying to imply? I think they are hindi naman tayo pang usapan. This is just politics. They're trying, siguro on their own they want to be the designated survivor.
Yun lang talaga yun. I think that's how it goes. Kasi ganito yan, Ma'am Lorraine, at Atty. Basantog, babalik ko kay Ma'am Lorraine after nito. Mga kababayan, undeniable po na pinag-iinitan, tinatarget ng CPP, NPA, NDF, mga drug syndicates, mga teroristang dinurog ni Pangulong Duterte during his Oligarkyo. time, at mga oligarkong may kapasidad na mag-finance ng assassination. Those are true and real threats to the life Yes. of President Duterte and his family. They have the capacity. Yes, to they do have the it. capacity. Dinurog niya ang Kuratong Baliling Group Syndicate. Dinurog niya ang Odicta Group, ang Prebendido Group. Dinurog niya ang mga mayor at gobernador at mga kongresista at mga pulis na sindikato generals. during his time. Mga generals. Dinurog niya. Para ang sa CPP. bayan. Para sa bayan, hindi Yan sa ang personal. totoong Pangulo. Yes. Dinurog niya yung sindikato ng Laglag Bala at mga immigration palusot sa loob ng airport. 3 days pa lang siya nakaupo. So, are this not threat, Mr. Marcos? Mr. Marbil and Abalos? Kasi sa inyo ito eh. Hindi naman yan mag-issue ng relief order sinartates ng NCRPO kung hindi ito nanggaling sa taas. So, klaro ka, and even sa PSG, galing ito kay Marcos mismo at sa kanyang mga alipores na sobrang paranoid kung si Ma'am Lorraine pa mag-describe. May Paranoia. nilalabag ba na batas yan, Eric? Tanongin natin si Atty. Basantog. Ma'am, pero pangalawa, ibabalik ko sa inyo. Yung kay Sara Duterte, real threat din ito ha. Sara Duterte is now a primary target over Marcos by the CPP, NPA, NDF because she is fighting strongly against recruitment ng kabataan, recruitment ng mga guro, at talagang tinutumbok niya ang urban operations ng CPP, NPA, NDF na dapat durugin ito. At nilalabanan niya yan, not just because naging vice chairperson siya ng NTF-ELCAC. Are these not real threats to the second highest elected official of the country? Bakit nyo binabastos at pinaglalaruan ang security ni former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte? Ma'am Lorraine and Atty. Basantog. You know what's more dangerous than someone who's drunk with power? Yes, a ma'am. drug addict who's drunk with power. No, so a drug bust, no, like that drug bust that we saw, no, Sa where Batangas. yeah, what parang it will just the question that's being formed in my mind, no? What does he think he can get away with? He thinks he can get away with everything, no? yeah. So there's that impunity, that brazenness, and he's surrounded by like-minded people who's so brazen and arrogant and drunk in power. Grabe. Drunk with power. Atty. Basantog, kalasingan sa poder, power trip, sending the message that nobody can be designated survivor and we can do what we want because we are now in power. Yeah. And Yeah. kahit Duterte ka, Sara Duterte ka, kahit Rodrigo Duterte ka, we don't care. We will do as we wish. And you Lasing na are our- lasing nga sa kapangyarihan itong mga baliw na to. Eh. Gaano po ito kadelikado sa buong bansa if they can do that Very. to our You know- top leaders of the country. You know, you know, I wouldn't be, so I ask kung may batas ba na nilalabag sige, by ma'am. withdrawing that, the security, no? Because I wouldn't be surprised if a law has been violated here because these people in power right now, they don't care about the laws. Yeah, Because nga naman- mga elitista mga ito, si Bongbong Marcos ay isang elitista and all his life nga, people covered up for him. So his character is such that he thinks he is above the law. Diba? All of them, they think they're above the law. Lalo na Ay, ngayon, ba't ka mapangulo na siya. ba't ka nagtanong ng 1.8 billion? Detain. Diba? Ganyan. Ganyan. Detain. Ganyan. Or KOJC, I don't care. Lulusubin namin Oo. kayo kahit walang search warrant. Yes. These are people who are really don't have any respect for the law and they think, worse, they think they are the law. Diba? Yes. Atty. Basantog, may batas ba nilalabag? Kung wala man, ano ang perspective mo nito bilang isang legal observer also? Hindi ko alam kung anong security protocols ng Presidential Security Group and to the President. But common sense naman yan na they are the officials of the land. They have designated the security details. Hindi naman sila tinatanggalan eh. Gusto nilang palitan of their own people. That's sending a message na yung mga nakapaligid sa inyo are not your people, but my people. Ang tinanggal, attorney, ang niretain PSG, ibig sabihin Armed Forces component. Yung police security, wala na talaga. Tinanggal talaga. So may binawasan, tapos pinanatilihan lang, pero yung command and control, binalik na sa gobyerno sa Office of the President. So dalawang bagay nangyari, attorney Ma'am Lorraine. Tinanggal ang mga police escorts and service sa protection nila, both kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte. Iniwan yung kanilang PSG na AFP components, and then ang control and command wala na kay Sara Duterte kundi sa Office of the President lahat. Ginawa ba yun kay former President JK? Ang No. wala nandan, kay Erap nandyan din.
Again, no, parang nakita ko dito na naman, it really escapes them yung basic na yung kapangyarihan nila ay nanggagaling sa taong bayan. Kasi si Vice President, most trusted yan mula nung pag-upo niya hanggang ngayon. Si President Rodrigo Roa Duterte, trusted off the charts. No? Historical yung ano niya. May isang beses nag-98 pa siya. Diba? Up to this day, he's most trusted. Therefore, Mr. President Bongbong Marcos, the people trust them and they are beloved by the Filipino people. Therefore, pag ginanyan mo sila, inaapi mo sila, the people will be so enraged. And they will withdraw further from their trust from you. And therefore, they will withdraw your power from you. Yes. It's a simple equation. I mean, get it already. Yes, ma'am, thank you. Attorney, gusto mo dagdagan before ko punta nitong kahalintulad na balita na gusto din nating i-point out sa mamamayan na ganito Naku, pa rin ang ginagawa sapato. nila sa Yeah. Kingdom of Jesus Christ. Attorney, dagdagan mo muna. Last comment on that issue is this one. Doon sa paglabas ng video, the thing that yung counter nila kagad is that hindi si President yan, mga ganyan-ganyan, at nag-ano siya ng destabilization. They talk about filing case against yung mga nag-share sa social media. Pero may isang bagay na hindi nila ginawa. What is that? Is to simply ask for the raw video para ma-authenticate. Yung mother file. Yes, I mean, sabi, di ba, these people are saying that you love the country, that's why you expose this. Sabi nila, okay, bigyan sa amin ang raw video, let us authenticate. Bakit walang nagsabi ng ganon? Why is nobody asking? Maybe they don't know where to get it. So I'm telling them, if they want it, I can find that raw video. I can give it maybe to. I can find a way. Alam nila kung saan ang source. Sabi, may isang pagtitipon sa Los Angeles na ganyan na may isang. Correct, Bakit hindi natin tanungin yung mga tao na nag-reach doon to provide us with a trophy? That's right. At alam nila na sa Boljak TV ni Marlica pinalabas, kilala nila si Marlica, si Claire Contreras ang pangalan, US citizen siya. So pwede sila magpadala at mag-coordinate ng tao para mag-investigate. Pero what purpose? Ang sabi ni Ma'am Lorraine, hindi para habulin ng mga taong ito, kundi ipa-establish ang facts and may end yun. So that, kung hindi totoo ito, hindi ilinaw nyo. Pero, kami ni Atty. Bosantog, iwan ko kung mag-join silang dalawa sa akin, ipa-authenticate nyo o hindi, i-debunk nyo o hindi, as long as Marcos Jr. is not facing up squarely in a public, transparent, believable, scientific drug testing, this will linger on that he is unfit to govern and the country is now in peril and in dangerous situation, more days to come that will be destroyed by his leadership. So yun po, mananatili yun. Kaya nga sabi ni Ma'am Lorraine at ni Atty. Bosantog kanina, when you are losing sanity of sense of rationality because of these things, makikita po yung action mo may mga bahid ng paranoia. Ano po ang paranoia? Sa lingwahe po ng mga colloquial na mga tambay, praning. Nagkakaroon ka po ng mga aksyon na praning. Tingnan niyo po ito. Harap ng Kingdom of Jesus Christ compound. Night before mag-State of the Nation address, nagkaroon ng full deployment para i-checkpoint baka lumabas at mag-rally at magkaroon ng protesta o pagkilos ng mga tao ng Kingdom of Jesus Christ na mga reliyosong compound. Tingnan po natin ang ulat na ito. Kinompronta po sila ng mga mananampalataya ng reliyosong grupo ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Ayaw ninyo kalinte na kamo nga nadias gobyerno, mga public servant mo, ang ginapakaon ninyo sa inyong pamilya, gika na sa tax sa mga tao. Wala mo'y sweldo din ha kung dili tungod sa mga tao sa Pilipinas. Mabitaw, gitawag mo nga public servant. Bakit po checkpoint and walang hinihintong sasakyan? Diyan lang sila. Bakit? Ano pong nangyari? Ha? Ano pong nangyari? Ano po nangyari? We're asking why. Why all of a sudden? Ganito na lang ang sagot ko sa inyo, ma'am. I will answer you limited lang kasi yun lang ang sinabi sa akin eh. Bakit po? Police visibility and tawag ito, police visibility, provide kami ng security sa lahat. Security sa lahat? Bakit po nyo kinukunan yung mga Sino? lumalabas na sasakyan sa compound namin? Sinong nagkuha ako? I'm not saying that it's you. Hindi ko alam. Yung mga tauhan nyo. Hindi ko alam, ma'am. Checkpoint na naging police visibility dahil nasita.
Yan ang naging kaganapan sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City na bahagi ng patuloy na pagdala ng takot at pagsupli sa karapatang pantao ng mga mismong dapat na nangunguna sa pagbibigay proteksyon sa taong bayan. Yan, masasagot lang yan ng mga nasa higher up. Sino pong higher up? Una, yung force commander ko, sabi niya sa akin, mag-provide kayo ng security doon. Area Saan po? security. Dito lang, sir? Yes, ma'am. Sa KOJC? Hindi. Dito lang sabi niya. Dito? Wala siyang sinabi na KOGC. Sabi niya, doon ka, pumesto, ganun. Dahil, Pwesto mo yung mga tao. saan ba po kayo iba nakapwesto or dito lang po sa ano namin? Tsaka bakit parang may barracks na po dito? Kasi sir, Hindi, ganito. The reason why I'm asking, sir, kasi, di ba, June 10, alam niyo na po yung nangyari dito. Kasama po ba kayo sa pumunta dito ng June 10? Hindi po. Hindi? Bakit po? Hindi niyo po alam yung nangyari ng June 10? Alam ko, pero hindi kami kasali. Yan, sir. Na-trauma yung mga tao dyan. So, your presence here... Yung tanong na yan, ma'am, doon mo Hindi lang pa ako yan. nagtatanong, nagkikwento po ako sa because Hindi ko sabi rin niyo kasi hindi niyo alam. mabigyan ng kung ano yung sinasabi niyo kasi I'm just following order. Nauutal at walang maibigay na diretsong sagot ang nakausap naming opisyal na may name tag na Robles sa mga tanong kung bakit biglang nagkaroon ng checkpoint sa lugar na wala namang iniinspeksyong motorista. Gayon din ang pagkuha ng mga tauhan nito ng mga larawan sa mga sasakyan, palabas o papasok ng KOJC compound sa Davao City. Kung maglagay tayo ng checkpoint, tapos hindi tayo nagki-checkpoint, hindi tayo nangaharang ng mga sasakyan, hindi siya checkpoint talaga. Pero naglagay kayo ng signage sa checkpoint, tama po ba yun? Kaya nga ma'am, sabi ko sa inyo. Hindi po, sa inyo po, alam niyo po yan kasi limited kayo po yung leader limited nila. lang po yung sagot ko ma'am. Yun lang. Sir, technical, yung sagot ko is, Doon alam lang naman itanong po sa ng taas kahit ma'am. sinong Sa police. taas niyo lang po itanong. Basta sabi ko sa inyo, supervise ko yung mga tao ko dito. Hindi na sir, ang tinatanong ko lang, di ba pag nagkakanda kayo ng Ma'am, I'm sorry po. Yun lang po ang maisagot ko sa inyo. Other than that, hindi na po ako authorized magsagot. Hindi sir, ang tanong ko lang, pag nagkakanda kayo ng checkpoint, di ba dapat nag-checkpoint kayo? Okay, area security na kami. Tinanggalan namin yung signage. Opo, pero kasi yun yung una nakalagay eh. Wala problema yun. Hindi naman kami gumagawa ng masama eh. Oh, wala In na po fact- kami sinasabing gumagawa kayo ng masama, sir. I'm just Naman, kasi ma'am, asking. Kinwestiyon din ng KOJC ang opisyal na nakalagay sa checkpoint signage na relieve na o hindi na nakadestino sa Davao City. Why checkpoint, sir? Tapos si Major Louie, Station Commander, di ba po ano na yan? Wala na po siya. Bakit po yan yung nakalagay? Kaya nga po ma'am, ang sabi ko sa inyo, limited lang po yung sagot ko sa inyo. Hanggang doon lang sa I was given an instruction by my commanding officer na mag-conduct ng kuwan doon. So medyo Provide may ka ng area security. medyo may irregularity, di ba sir? Kasi wala na si... Pwede naman palitan. Uy, pwedeng palitan. Kung hindi namin napansin, nandiyan lang po yan. Di ba po? And then checkpoint. Hindi kasi, sa buhangin kasi yan eh. Ito kasi sa amin nasira. Relief na po yata si sir, di ba? Ito sa amin nasira. Mhm. Oy mga iho! Ayusin nyo to at palitan yan. Itong gamitin natin. Nasira kasi ito. Sir, kasi wala na yan, di ba? Okay, palitan natin. Hanggang kailan kayo dito, sir? Wala na kasi yun eh. Bakit po, wala na di ba si Major? Hindi pa, sir. Bakit ma'am? Hanggang kailan po kayo dito, sir? Because, tingnan nyo, armed po masyado yung mga tao nyo. May trauma po yung mga tao doon. Hindi ko rin yan masagot ma'am kasi wala ako sa posisyon na sumagot yan. Sabi ko nga sa inyo, limited lang yung sagot ko. Hanggang doon lang sa binigyan ako ng instruction. Kasi nga po, Police visibility lang po. area security and police visibility. Why daw po? I don't know. Ito'y maidadagdag na sa mga irregular o questionabling aksyon ng kapulisan, kabilang na ang biglang pagkakaroon ng anti-colorum ordinance, paglalagay ng illegal na CCTV o surveillance cameras na lumalabag sa property rights ng KOJC at mga membro na nakatira mismo sa religious compound. 3-minute response team, pag-iikot ng mga patrol sa mga lugar na malapit lamang sa KOJC religious compound. Maging ang pangalan at ranggo ng opisyal ay nakapagtatakang ayaw din itong ibigay at sa opisina pa nila dapat tanungin. Maglagay ng checkpoint dyan, sir. Tsaka hindi naman po kailangan dito. Wala man lang kami Hindi, sir. Okay ma'am. Hindi siya problema, pero di ba? Hindi na ako makapag... Sana po magpakialam kayo sa Hindi mga na po tao ako because makikipagtalo, you're the ma'am. one who's supposed to give us safety and security. Sorry ma'am. Diba, sir? Thank you. Sir, your complete name, sir. Thank you. Your complete name, sir. Complete name.
Flag plate? Yes, sir. Police vehicle, sir. Pakinggan na ano, sir? Yes, sir. Makalipas ang ilang minuto matapos makaalis ang opisyal, isang mobile naman ang dumating at kinuha na ang stop at checkpoint sign. Pero nanatili pa rin ang presensya ng mga armadong kapulisan na dati naghahatid ng kapayapaan. Ngayon ay may dala ng takot sa mga mamamayan. Ayun. Mga kababayan, ito po, Ma'am Lorraine, Attorney Bosantog, ay naging araw-araw na karanasan ng mga kawawang sibilyan, kabataan, kababaihan, mga katutubong kasapi na rin ng Kingdom of Jesus Christ for the last 50 days since June 10. Ito po ay naging karanasan nila araw at ulan, init, alikabok, nakagwardya po ang mga kasaping mapayapa ng Kingdom of Jesus Christ, ngunit araw-araw din po silang hinaharas ng Philippine National Police at naiipit na po mga pulis dito sa persecution at mga ginagawang intimidasyon. Sa utos po ito ng nakakataas, i-refer na natin Si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos ito, Abalos, Marbil, and then of course ang kanilang regional director, Nick Torre. Your reaction, Attorney Bosantog, doon sa very highly irregular and questionable police combat action deployment, kasi mga SAP ito doon sa isang religious compound and also Ma'am Lorraine. Alam mo, the last few months, yung hindi masyadong na-highlight sa mga news natin, ang daming namatay ng mga activists natin na naging NPA. Yung last na Pantabangan na... Pantabangan 10. 10 ang namatay, no? And then previous to that, marami mga batang namatay. I just hope that yung passion kung paano nila i-ano yung Kingdom of Jesus Christ or passion ng police na hulihin si pastor, mga ganyan, yung energy nila and the commitment that they're showing to that, ibigay din nila sa ano, Sa totoong kalaban. Sa kalaban, sa recruitment ng mga ano. Kasi if that passion is being served, so yun, hindi tayo nag-iisip din ito mga namamatay ng mga CPP-NPA, mga ganyan. So I do hope that to get their priorities straight, yung tao pa naman na hinahanap nila is still not convicted. Yes. Na hindi tulad ng sina Castro at si sa Trocampo, na child abusers, convicted child abusers, no? Klaro. At hindi sila designated na terrorist pa. Yes. Samantalang itong mga organisasyon ng CPP, NPA, NDF ay hindi po pinaghahabol ng kapulisan sapagkat protected ito ni Martin Romualdez at konsentido din ni Marcos at ni Lisa Araneta na mga kasabwat na nila ngayon. Ma'am Lorraine, nakita mo yung kalagayan na yun sa Davao. Akala ko naiwanan na natin itong ganitong klaseng gutter politics, no? Yung napakababaw, kanal na politika ito, no? So, yung nakakatakot dito kay Bongbong Marcos kung ano yung ginagawa niya sa mga institusyon natin. Yes. No, nung panahon ni President Duterte, yung mga police, they were the most trusted. Yun yung pinakamataas na ano nila. Pinakamataas na trust ratings nila, no? Nung na-experience nila yan kay President Duterte. Pero ngayon, no, like I said earlier, no, an institution, kung bakit siya malakas, because of the spirit of the trust of the Filipino people. But now that you're doing something like that, upon orders of the president, that institution will be destroyed. Already it is, no, na dahan-dahan you're chipping away at the trust, no, which is the spirit of that institution, and it's going to be calcified at magiging very irrelevant na yan. Very dangerous itong ginagawa ni Bongbong Marcos sa ating gobyerno na very feudal, no? Parang ako may-ari ng gobyerno. Gawin niyo yan, di ba? Yan ang mga akto ng tinatawag namin, ma'am, na mga mentalidad at kultura ng mga sindero. Yung feudal na tauhan ko lang kayo at gamit ko lang kayo. Yes. At wala kayong pwedeng gawin kundi sumunod sa kung anong gusto ko at nanaisin ko. Ganun na nangyayari ngayon. Eksakto. No? Ang mga pulis, naaawa tayo dito sa mga middle level rank and ordinary na mga personnel ng PNP. They are being utilized, used, and abused by Abalos, by Marcos Jr., by Marbil, at ng kanilang mga top-level generals just because of political purpose na gamitin sila para iharas si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ, pahinain ang fighting spirit ng mga taong ito na manindigan sa integrity and the right to their properties at sa kanilang pananampalataya dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound and prayer centers and the area sa Davao. And ginagamit din ang mga pulis bilang laruan
para iparamdam sa mga Duterte, kay Mayor Basti Duterte, kay Sara Duterte, kay former President Rodrigo Duterte, at sa mga organisasyon at mga kapanalig nilang nagsisimpatya sa kanilang uri ng pamumuno sa ating bansa na naninindigan para ma-redeem ang ating bansa, na wala kayong magagawa at ihaharas namin kayo kung gusto naming gawin. At nakita nyo, naglagay na ng Combat Force Battalion dyan sa labas ng QOGC.